Hmm. Hindi lang yung panlabas na itsura, kundi pati yung puso natin sa ating isip. Yan ang nakikita ng Panginoon. At kahit sa paggalang sa banal na pangalan ng ating Diyos. So, ang Leviticus chapter 22 po, nag-emphasize po talaga ng reverence. Ano po ba yung reverence? Yung highest form of respect. Yung may kasamang takot. Yung hindi yung takot na tumakbo tayo. Wag hindi natin, ayaw natin kay Lord. Pero yung takot, respeto, yung napakataas na respeto sa Panginoon. Kailangan gawin natin yan sa lahat ng ating gagawin, sa ating sa ihandog sa Panginoon. Katulad ng nabasa natin na ginagawa ng mga Israelita. Ang Hmm. chapter 22 po, this is spoken by God, by Yahweh, para kay Aaron at ng kanyang mga anak at kahit din sa mga Israelites. At na-mention din dito, hindi lang ang mga handog, hindi ang Panginoon Diyos kailangan bigyan ng respeto, ng ang pangalan ng Panginoon. Do not use the name of the Lord in vain. Ganun siya ka-importante. Tapos detalyado po ang lahat ng gusto at dapat natin gawin. Binigay po ni Yahweh ng ating Panginoon. Katulad po ng pagiging banal, pagiging pure ng mga pare at mga handog na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos at ang importance ng pag-honor natin sa mga bagay na kino-consider ni Lord na banal sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ini-enforce din ng Leviticus chapter 22 na kailangan lahat ng mga tao noong panahon na yon sa mga Israelites, hindi lang si Aaron at saka mga anak niya, mga angkan niya, na kundi lahat sila, i-treat nila yung offering as holy, as banal. Most respect, meron talagang respeto ang paghahandog para sa Diyos. Kailangan ma-recognize nila kung ano yung mabuti, yung maganda, yung walang kapintasan. No? Walang mga marumi na bagay na ihahandog sa Panginoon at pag-honor sa pangalan ng Diyos. So kung basahin natin, kung kanina, hindi na natin tingnan yung buong chapter 22 kasi medyo hahaba na. So kunin na lang natin yung mga bagay na nakukuha natin. Una, na-mention yung pagiging banal ng mga pare. So yung purity Hmm. at ang responsibility.